Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito sa ATD. Ano ang totoo dito? Mga kabunyog, itong segment na ito, ginawa ko ito dahil maraming nagtatanong sa akin, Attorney, ano bang totoo dito sa issue na to? Attorney, ano bang totoo dito sa pangyayaring ito? Kaya gumawa na ako ng regular na segment na ito. ATD, ano ang totoo dito? Napapanood niyo po ito sa Veritas YouTube channel. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Veritas YouTube channel, subscribe na po kayo. Napapanood rin ito sa Veritas Facebook page. Kaya kung hindi pa po kayo naka-follow sa Veritas Facebook page, follow na po kayo. At lagi niyong abangan, araw-araw, regular ko na po itong segment, ATD, ano ang totoo dito? Mga kabunyog, mayroong problema ang dalawang abogado ni Sara. Marami, ilan ba yun? Ilan ba lahat yun? 16 ba yun? Ang dami-dami ng mga abogado ni Sara doon sa impeachment niya. Nag-submit na sila ng kanilang entry of appearance. Ilan ba yun? Marami yun eh. Sandali, bilangin ko. Kasi mayroon ako ditong listahan ng mga ano niya, nung mga ito. Yung kanyang mga abogado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16. 16. Ngayon, doon sa 16 na yon, na mga abogado ni Sara Duterte sa impeachment, nag-ano na sila ng kanilang appearance, nag-enter. Dalawa doon, si Michael Wesley Tipua at saka si Reynold S. Monsayak ay hindi pwede. Hindi pwede na maging abogado kasi may problema sila. Yan ang sabi ni Congressman Terry Ridon. Hindi sila pwedeng maging abogado ni Sara. Bakit? May problema sila. Ano ba yung problema nila? Ano ang problema ba sa kanila? Ano sila sangkot sila doon, nadadawit sila doon sa anomalya na yan. Si Michael Pua, yung mga anomalya na kinasasangkutan ni Sara, kaya nga siya ini-impeach, yung confidential funds, yung mga pondo ng OBP at saka ng DepEd. Si Michael Pua ay dating official ni Sara sa DepEd, ay sa OBP. Naging tagapagsalita nga yan ng OBP. Itong dalawa, si Michael Pua at saka si Reynold Monsayak. Yun. Mga ano yan? Mga official siya ni Sara, si Reynold Monsayak, saka si Michael Pua, pareho naging tagapagsalita yan Parang sa DepEd tagapagsalita si Michael Pua, sa OBP naman tagapagsalita si Monsayak. Tama ba ako? Basta, mga ano yan, mga spokesperson ni Sara yan. Si Reynold Monsayak at saka si Michael Pua. At itong si Monsayak, controversial yan kasi classmate daw yan ni Sara sa San Beda. Sa San Sebastian. San Beda pala si Sara pero na-kick out ba? Tapos lumipat ng San Sebastian. Doon na siya nag-propose. Classmate niya, itong si Reynold Monsayak. Ngayon, bakit controversial yan si Reynold Monsayak? Yan yung nababanggit ni Madriaga na nag-deliver daw siya sa isang comedy bar sa Timog. Pagdating niya doon, nandun si Monsayak, si Reynold Monsayak, at tinuro siyang umakyat sa taas, dalhin doon yung dinideliver niyang pera. Si Reynold Monsayak yun. Nabanggit yan ni Madriaga. Kaya ibig sabihin, ano ka doon? Nababanggit ka doon sa mga anomalya na yan ni Sara Duterte tapos abogado ka? Hindi pwede yun. hindi pwede na ipapatawag ka doon tapos at the same time abogado ka. Hindi pwede. Kaya sabi ng mga kongresista nila Terry Ridon, pag-uusapan nila yan sa Justice Committee. Kasi sinubmit yung pangalan ng dalawa, si Michael Pua at saka si Monsayak, sinubmit bilang mga abogado umano ni Sara sa impeachment. Hindi pwede. Kasi hindi pwedeng abogado ka tapos pwede kang ma-involve dyan sa na yan, sa impeachment na yan. Ipapatawag ka. Pwede silang isumpina hindi pwede yon na abogado sila at the same time magiging silang doon, ipapatawag sila sa sumpina ng Kamara. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Yang kasing si Michael Pua,
Ano yan, pinatawag din yan doon sa pagdinig ng Kamara noon. Doon sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Kasi ano yan, hindi nga lang yan simpleng tagapagsalita ni Sara eh. Sangkot yan doon sa mga pondo ng OBP o ng DepEd. Si Monsayak ganun din. Involved yata yan si Monsayak sa procurement. At yun na nga, nabanggit din ni Madriaga doon sa kanyang sinumpaang salaysay. So, kumbaga, parang, ano kayo, sangkot kayo dito? Posibleng ipatawag kayo, isubpina kayo, tapos magiging abogado kayo? Hindi pwede yun. Kaya, ano ito mga kabunyog? Sabi ni Congressman Terry Redon, pag-uusapan nila yan, balik ng mga kongresista sa March 18 ba? Sa March 18, yan yung una nilang pag-uusapan. Kung ano bang gagawin dito sa 16. 16 kasi yung sinabmit nila. Alam nyo, ang sabi nila, Sara, wala naman yan. Wala naman yung impeachment na yan. Di ba? Ganun yung sinasabi nila ng mga DDS. Wala namang matibay na ebidensya dyan. Hindi na nga dapat pinagkakaabalahan yan, sabi ni Sara, di ba? Sabi ni Sara, wala, hindi namin binibigyan ng atensyon yung impeachment. Wala namang mga ebidensya yan. Wala ding saysay yan. Pero tingnan nyo kung ilan ang abogado. 16. Wala daw saysay, wala daw yan, hindi daw yan, wala daw matibay na basihan yung impeachment. Hindi na nga daw nila yan pinagkakaabalahan. And yet, ang abogado mong sinabmit, 16? Ibig sabihin, pag 16 ang abogado mo, ibig sabihin yan, alam mo, nararamdaman mong delikado ang lagay mo, kaya kinakailangan marami ang magtulong-tulong. Di ba? At saka yung mga abogado niya, mga kilalang abogado yan, Fortun, Narbasa, di ba? Kung talagang yung sinasabi ng kampo ni Sara na wala naman yung impeachment na yan, hindi nga daw nila yan siniseryoso kasi wala naman daw hindi daw talaga yan magpo-prosper. Pero yung sinabmit nilang pangalan ng mga abogado, 16. Yan ba yung binabaliwala mo na parang wala yan? Wala yan. Kasi sabi ni Sara Duterte, tinanong siya, naghahanda po ba kayo sa impeachment? Sabi niya, hindi daw. Busy daw sila sa maraming bagay, hindi daw nila yan pinapansin. Pero nung sinabmit mo, 16 yung pangalan. Yun pala yung binabali. Ang malinaw diyan, natataranta. Kasi 16 yung abogada mong At saka, kaya lang, may problema nga yung dalawa. May problema. I-resolve yan sa March 18. O ito, mga kabunyog, binira ni Attorney Jess Palce si Rowena Guanzon. Binira ni Jess Palces. Si Jess Palces saka si Guanzon, pareho naman yan pinklawan eh. Kaya lang itong si Guanzon, napunta doon sa kampo ng Duterte. At nung nandun na sa kampo ng Duterte, nilamo na lang lahat ng kanyang sinabi noon. Halimbawa, ito, ang topic dito ni Guanzon, tungkol ang topic ni Jess Palces, yung tungkol sa may programa kasing sa totoo lang. Magkakasama si Guanzon, si Cathy Binag, at saka si Malu Tiquia. Ngayon, yung programa na yun sa SMNI, sa totoo lang, ay kinukomentaryuhan ni Jess Palces. Sabi niya, itong si Guanzon daw, si dating COMELEC Commissioner Guanzon, walang prinsipyo. Kasi dati noon, binibira niya ang SMNI. Binibira niya yung SMNI ni Guanzon. Ito. Before, sabi dito, pinost yung mga sinabi ni Guanzon noon. Noong 2022, sabi ni Guanzon, ignore SMNI, mga trying hard to catch my attention. Excuse me. May 19, 2022. Binibira niya yung SMNI. I-ignore daw. Trying hard daw to catch my attention. Excuse me. Sabi yan ni Guanzon May 19, 2022.
Siguro binibira siya noon ng SMNI, ng mga DDS kasi kakamping siya eh. P3PWD siya. Tapos nung August 27, 2024, sabi na naman ni Guanzon, sabi ni Kibuloy, he is the son of God. Wa ka kuyapi? Ano yung God mo? The God of money? Ayan. So binibira si Kibuloy, ano? Tapos noong March 7, 2025, I don't like Kibuloy. I don't want to be associated with him. That malicious material subjected me to public ridicule and labeled me negatively, ascribing to me a vice or defect. Yan. Tapos ngayon, ito, pinakita na, nandun na siya sa SMNI, may programa. Kaya, matindi ang bira sa kanya ni Jess Falses. Ah, ah, matindi. Ay, si Guanzon din, matindi din ang bira kay Jess Falses. Nagpapatutsadahan tong dalawa na to eh. Pero ang, sabi ni Guanzon kay Falses, ikaw Falses, totoo ba na nasa payroll ka ni Martin Luther King Romualdez kaya sige ang atomic atake mo kay Tubi Chanco? Payroll ni Risa Hontiveros at pati dyan sa Quezon City. Seryoso, ano yung mga seryoso yung mga grabe yung mga atake ni Guanzon kay Jess Falses. Si Jess Falses din, binibira din siya. Lalo na ngayon, itong pagkakaroon nila ng programa sa SMNI, kahit si Cathy Binag, kasama ni Guanzon doon. Sabi ni Jess Falses, saan naman kumukuha ng apog si Cathy Binag, magka-show sa SMNI na ang title is sa totoo lang. When she is the source of the fake news of the drug war victims na Photoshop or AI with luxury bags. Dapat name ng show niya sa fake lang. Talagang itong si Falses, kinakalaban si Cathy Binag, kinakalaban si Guanzon. Ayan, pakbaka na talaga ito eh. Pero yun na nga, ang binibira ni Falses dito kay Guanzon, yung parang nilamon ang lahat niyang sinabi. Kasi pinakita natin nga, linalabas ng mga Pinklawan ngayon, yung panahon na nasa Pinklawan pa si Guanzon, ay siya, binibira siya ng mga DDS, ng SMNI, binibira niya rin yung SMNI. Ayaw niya daw ma-associate kay Kibuloy. O ngayon, nandiyan na siya ngayon. May programa na siya ngayon sa SMNI na pag-aari ni Kibuloy. O yan. Kaya ngayon, siya ngayon? Binibira siya ni Falses. Actually, binibira din siya ni Trillanes, binibira din ni Ronald Llamas. Ito rin kasing si Guanzon, paboriting birahin si Llamas, Trillanes, Falses, si Hidarian. Yan yung mga binibira ni Guanzon eh. Yan yung kanyang mga kasi ang imahe ni Guanzon na gustong i-project, siya, yan, siya yung sa bardagulan. Kaya siya ngayon, pinapakita niya sa mga DDS na makikipagbardagulan siya para sa Duterte. Kapalit naman diyan, gusto niyang ipasok siya sa line-up ng Duterte sa Senado. Kumbaga si Sara, pag nagbuo ng line-up, siya ang gusto niyang maano siya. Inanunsyo na doon sa Cebu. May pagtitipon doon yung mga supporters ng Duterte sa Cebu. O yun, tinanong si Guanzon kung tatakbo ba siya. Sabi niya oo. Kaya lalong magiging target yan ngayon. Nag-anunsyo na siya, natatakbo siya. Lalo siya ngayong magiging target ni Falses, ni Hidarian. Yan. Ni Ronald Llamas. Yan, Pero din yan, lagi rin niyang magka-counter si Guanzon. Kaya abangan natin. Mga kabunyog, itong si Saldico, si PBBM na mismo ang nagsabi, kumpirmadong nasa Portugal. Kumpirmado daw na nasa Portugal si Saldico. Kaya lang, itong pag-anunsyo nito ng PBBM na nasa Portugal si Saldico at kumpirmado talaga, yan, hindi pwedeng walang mangyari dyan. Kasi, inanunsyo na ni PBBM
na nasa Portugal at sabi niya ginagawa daw ang lahat para mapabalik na sa Pilipinas si Saldico. Eh kapag walang nangyari diyan kay Saldico, hindi na pabalik diyan, mapapahiya si PBBM diyan. O dati ang nagbabanggit lang tungkol kay Saldico si Junvic Rimulya. Nauna na yan sinabi ni Junvic Rimulya, nandun daw sa Portugal. Pero wala ring nangyari. Sa bandang huli, ang sabi ni Junvic Rimulya, hindi ko na trabaho yan. Sa DFA na yan. Ang sabi naman ng DFA, hindi lang namin trabaho yan. Trabaho nating lahat yan. Dapat magtulungan tayo. Imagine niyo, nagtuturoan na sila. Actually, frustrated ang taong bayan diyan. Kasi napakalaki ng pananagutan ni Saldico sa mga anomalya sa flood control. Ang laki ng pananagutan niya. Kaya lang, laging nababanggit si Saldico. Pero hindi napapabalik sa Pilipinas. Pag hindi napabalik yan sa Pilipinas, magiging malaking insulto sa gobyerno, sa administrasyon ni PBBM. Lalo na ngayon siya na mismo ang nag-anunsyo na nandun, mag-i-expect ng tao niyan na talagang ini-expect na ng tao mapapabalik yan. Kasi si PBBM na mismo ang nag-anunsyo eh. Kumbaga dati may ano pa siya diyan kasi sila Junvic ang nag-aanunsyo. Pero ngayon siya na. So ibig sabihin niyan dapat dapat trabahuin talaga yan ng gobyerno. Dapat ang DFA gawin nila yung lahat ng magagawa. Saka lahat ng ahensya, NBI, DOJ, DILG, DFA, lahat sila. Gawin nila yan kasi mapapahiya ang presidente diyan. Mapapahiya ang presidente. Pag hindi yan naibalik sa Pilipinas, si Saldico, hindi na nga napapakulong yung mga sinasabing big fish, wala na. Matapos mapakulong si Revilla, wala nang kasunod. Pati si Saldico hindi napapauwi sa Pilipinas. Anong klase yan? Mawawala na ang kredibilidad ng administrasyon. Pabagsak na nga sa survey eh. Kailangan makabawi ang administrasyon. Kinakailangan may makulong na uling big fish. Kung hindi man si Villanueva, si Estrada, dapat may makulong na dyan. Pangalawa, si Saldico mapabalik na sa Pilipinas. Yan yung mga dapat gawin. Kasi yung ICI magpo-fold up na. Hanggang na lang daw March 31. Doon pa lang frustrated na ang taong bayan. Kasi parang wala namang nangyari doon sa ICI eh. Yung Independent Commission for Infrastructure. Mayroon din kahit papano pero hindi eh. Dapat yun yung yun yung inaasahan na super body para maghabol dun sa mga kurap. Wala eh. Tapos ngayon ito na naman si Saldico. Parang hinahamon sila ni Saldico eh. Ngayon presidente na ang nagsalita. Presidente na. Si PBBM na nagsabi, kumpirmado na sa Portugal. So dapat may mangyari diyan na mapabalik yan sa Pilipinas. Kasi kung hindi, nakakahiya sa presidente. Nakakahiya. Parang china-challenge ni Saldico. Sige nga, pabalikin niyo ako. Ano yan? Pag hindi na pabalik si Saldico, may mag-iisip niyan, baka naman ang gobyerno ayaw mismong pabalikin siya. Dahil pag nakabalik siya, marami siyang ituturo, marami siyang sasabihin. Mas safe sila, yung mga sangkot ng mga nasa gobyerno pa ngayon, mas safe sila na si Saldico nasa ibang bansa. Pwedeng ganun ang isipin, pero wala, masisira ang gobyerno dito. Lalo pat si Marcos na mismo, si PBBM na ang nag-anunsyo, kumpirmadong nasa Portugal. So ngayon, alam nang nasa Portugal, anong ginagawa ng gobyerno? Anong ginagawa ng DFA? Itong DFA, wala eh, nakakasuka itong DFA. Kahit kay Harry Roque, walang nagagawa itong DFA na to. Yung ambassador pa dun sa Austria, parang kinukup pa si Harry Roque. Ang mahirap niyan, kung yung ambassador din sa Portugal, ganun din. Wala. Pagka ganito. Kaya ito, dapat trabahuhin ng NBI, trabahuhin ng DOJ, trabahuhin ng DFA, ng DILG, mapabalik si Saldico. Kasi nagsalita na ang presidente. Pangalan niya ang nakaano dyan. Posisyon niya ang nakataya dyan. Inanunsyo niya eh. Sabi niya may ginagawa na ang Pilipinas.
Gagawin daw ang lahat makabalik si Saldico. Linalakad na daw sa Interpol. Linalakad na daw, nakikipag-coordinate na sa Portuguese government. Sige. Pero dapat, presidente yung nag-anunsyo, ang mag-aaksyon na ngayon na matupad yan, na mapabalik dito si Saldico, DFA, DOJ, NBI, o DILG. Kaya gawin na ninyo ang trabaho nyo. Mapapahiya ang Pangulo kapag hindi na pabalik si Saldico. Tandaan nyo yan.